Good day, everyone. Ma'am, sir. Today is my presentation report is about subject of managing inventories. Before anything else, I would like to introduce myself. My name is Edlilita Estugas from Taguig City. My profession is graduate Bachelor in Science in Criminology. Education, school ongoing, Master in Management, major in Public Administration. Let's start the subject. What is managing inventories? Inventory management refers to the process of storing, ordering, and selling of the good service. The discipline also involves the management of virus, supplies, and process. One of the most critical aspects of the inventory management is the managing the flow of raw materials from the recruitment to finished product. Ma'am, sir, ang pamamahala ng inventaryo sang tungkulin ng pamamahala ng negosyo at nagpapatakbo na may kinalaman sa pagpaplano pagkontrol ng mga inventaryo. Nasasangkot dito ang pangangasiwa ng mga antas ng stock ng mga kalakal. Mula sa punto ng pagbili at hanggang sa punto ng pagbibinta, kabilang dito ang stock monitoring, demand forecasting, order management, school management. Up next, what is the main purpose of inventory management? The primary goal of inventory management is to ensure that all kinds of materials are accessible whenever the product department needs them. Ensuring that product is not stopped or slow down due to lack of resources. Ma'am, sir, ang pangunahing layunin ng pamamahala ng inventaryo ay tiyakin na naa-access ang lahat ng uri ng materials na tuwing kailangan ng departamento ng production. Ang mga ito ay natitiyak na hindi titigil o mabagal ang production dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Next, ma'am, sir, we have 7 important objectives of inventory management system. We have table of content. Number 1 is material availability. Ma'am, sir, ito yung mga pangunahing layunin ng pamamahala ng inventaryo upang matiyak na ang lahat ng mga uri ng materyales na ay na-access sa tuwing kailangan sila ng departamento ng production, pagtiyak na ang production ay hindi humihinto o bumabagal dahil sa kakulangan ng mga pagkukunan. That is material availability. Okay, number 2, better level of customer service. It is impossible to fulfill a received order if you do not have an accurate account of the items in your positions. Ito yung mas mahusay na antas na customer service. Upang matugunan ang mga kahilingan, dapat mayroon kang accessible ang angkop ng mga kalakal na tamang panahon. Kung hindi, otherwise, you may in yourself in a state of confusion. Maari mong tapusin ang iyong sarili sa isang estado ng pagkalito. Okay, next, number 3, keeping wastage and losses to a minimum. Inventory management is very successful in mitigating losses when there is no monitoring system in place. It is very normal for an item to be squandered
or misplaced. Furthermore, thief is always a danger worth addressing regardless of the kind of job performed. Keeping track of the goods reduce the likelihood of loss, if not completely eliminates it. Having document in hand helps avoid waste, protect your business from theft. Ma'am sir, ito yung sa ganitong mga panganib ay lalong pang pinalalaki kapag ang mga malaking dami ng mga kalakal ay dapat hawakan. Sinusubukan ng pamamahala ng inventaryo na mabawasan ang pag-aaksaya ng mga inventaryo sa lahat ng yugto. Katulad ng mga panahon ng pag-iimbak sa mga go down o sa panahon ng production sa mga halaman, ang normal o hindi nakokontrol na basura ay hindi dapat pahintulutan. Lumampas sa isang pinahihintulutang antas. Samantala, ang abnormal ay hindi mapangasiwaan ng pag-aaksaya ay dapat na maingat na kontrolin. That is keeping wastage and losses to a minimum. Okay, number 4, maintaining sufficient stock. Supply should be easily available for all stage of production, from raw materials to completed goods. You need to make sure you have enough for the necessary materials on hand to meet client demand without having cut concern. Ma'am sir, ito yung mga ang departamento ng pagmamanufacture ay hindi na kailangan mag-alala tungkol sa pagkaubos ng mga raw materials or produkto dahil sa tuloy-tuloy na supply. That is maintaining sufficient stock. Okay, number 5, cost-effective storage. Ito yung tinatanggalan nito ang posibilidad na pag-iingat sa labis na stock. Dahil ang mga pangangailangan ay paunang natukoy, kaya inaalis ang mga hindi kailangan gastos sa pag-iimbak. Matipid na imbakan. That is cost-effective storage. Okay, number 6. Cost value of inventories can be reduced. Maaring bawasan ang halaga daw ng gastos ng mga inventaryo. Kapag bumili ng mga produkto o stock na isang regular na batayan, maaring makipag-ayos ang isang organisasyon ng mga diskwento at iba pang mga sensitibo upang mapababa ang kabuuang gastos. Ito ay cost value of inventories. Okay, next, number 7. Optimizing product sales. Ito yung pagbibenta ng produkto. Bukod pa rito, maaring gamitin ang pamamahala ng inventaryo upang matukoy ang dami ng mga binta ng produkto. Ang pagbibenta ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamahalagang yugto ng buong proseso. Ang pag-unawa ng kasalukuyan, kalagayan, pati na rin ang mga paggawa ng mga pagpapalagay na hinaharap mula sa pagsusuri ng dalawang pangunahing elemento. We have the analysis are 2 key elements. In making a successful prediction, you can identify things that move at the slower rate and remove them. Ito ay maari mong tukuyin ang mga bagay na gumagalaw na mas mabagal, na mabilis, at alin sa mga ito. That is
optimizing product sales. Okay. Next, importance of inventory management. We have smooth functioning of business activities, prevention of over and under stocking of materials. We have reduced wastage and cost, improves the cash flow, increase customer loyalty, improves the profitability, increase the goodwill and image. Lahat yan ang very important sa isang managing inventory sapagkat dyan mamomonitor at masusukat kung ang isang business na may pumapasok na magandang ehemplo or magandang kinakalabasan sa kanilang kumpanya, pumapasok ba ang magandang kapirahan sa isang taon o meron ba kang mga losses na nababawasan sa mga items o stock. Kaya kailangan ang isang inventory management ay naangkop lahat ng mga activities sa isang business. So next tayo, ito, calculate your freight. Kailangan talaga lahat ng mga incoming at going na mga stock na ma-deliver, kailangan talaga i-monitor. May data binabasihan kung mayroong magandang na ipapasok sa loob ng company. Kaya kailangan kinakalculate talaga lahat. Mahirap din itong mga ganitong inventory sapagkat dyan nasusukat ang kanilang tagumpay at kung yan ba ay lumulubog ng business nila or maangat. Kaya kailangan ng important inventory management. Okay, next. We have 5 essential technologies for inventory control in a warehouse contract. Ito yung mga mahirap na pagsubok sa loob ng warehouse stock. Marami sa mga hamon na kinakaharap ng mga negosyante, tulad ng pagkaubos ng stock or pagkaroon ng labis na stock na isinasa salin ng mga nakatali na pondo o pagkakaroon ng mga hindi na ginagamit na stock o pagkasira ay bilang resulta na hindi magandang pamamahala ng inventaryo. Ngunit, kapag gumamit ng software o pamamahala ng inventaryo ng kasabay, ay we have inventory control technology for improve your bottom line. Using technology to augment inventory management help your business to stay on top one thing by streamlining the ordering and tracking process. Diba ang hirap? Sales of cycle of product. Sa itaas ng mga bagay na pamamagitan ng mga proseso sa pag-order at pagsusubaybay, buong ikot na pagbibinta isang produkto. Napakahirap itong mga ganitong stock sa warehouse. That is technology for inventory control on warehouse contract. Up next, okay, we have a table of content, warehouse management system. Okay. Warehouse management system. Ang mga sistema ng mga pamamahala ng bodega ay may iba't ibang uri at paraan ng pagpapatupad. At ang uring karaniwan nakadepende sa laki ng katangian.
ng organisasyon. They can be stand-alone system or modules in the larger enterprise resources planning, system ng supply chain execution sheet. That is warehouse management system. Okay, next. Okay, next tayo. We have radio frequency identification technology. What is? Is an acronym for radio frequency identification and refers to the technology whereby digital data encoded. Tumutukoy sa isang teknolohiya kung saan naka-barcode ang digital data ng RFID. And ang mga tag na matatalino or tag ng barcode, data for the device that stores data in the database. Ang RFID ay katulad ng barcoding sa data na iyong mula sa isang tag o label ay nakuha sa isang device na nag-iimbak ng data ng isang database. Ang RFID, gayunpaman, ay may ilang mga pakinabang sa mga sistema na gumagamit ng barcode asset tracking software. Yan. The most notable is the RFID tag data can be read outside the line of sight, whereas barcode must be aligned with the optical scanner. Wow, ang ganda. Ang pinakakapansin-pansin dito, ang data daw ay ang RFID tag ay maaring basahin sa labas ng line of sight, samantalang ang barcode ay dapat na nakahanay sa isang optical scanner. That is radio frequency identification. Okay, next tayo. Okay, next, light fidelity technology. Light is a technology for wireless communication between devices using light to transmit data and position. Ang mga LED lamp ay maaaring gamitin para sa paghahatid ng nakikitang liwanag, providing wireless connectivity for a large number of robots or electronic devices is a challenging problem in the warehouse and factories. That is light fidelity technology. Okay, next tayo. Okay, next tayo. It's about barcode system. The barcode system, you see barcodes everywhere from identification card, the mail, to good your purchase in a store. The small image of line and bars are spaced and affects to nearly everything you can imagine for identification purposes. Especially barcodes use a sequence of vertical bars and space that represent number and other symbols. Ito yung mga karaniwang isang barcode ay binubuo ng 5 bahagi ng isang tahimik na character or data, manimulang karakter ng isang kadalasan ay may kasamang optional na character na check, isang stop o character, ang isa pang tahimik na zone. That is barcode system. Okay, next ulit tayo. Okay, nasa conclusion na tayo, last na to. Tintis na lang. Conclusion. The technology you choose will all depend upon the business you are conducting and the essential you feel must be fulfilled. The bottom line is that inventory control is vital to the survival of your business. Sabi daw, kung wala kang magandang hawakan sa iyong inventaryo, hindi ka magkakaroon ng total account kung ano ang takbo ng iyong negosyo. At sabi pa, ito ay isang kumpang mapagkumpintensyahan merkado, yung
competitive market or there. Do not let inventory excess or shortage become your downfall. Wow. Huwag hayaan ang labis na inventaryo o kakulangan ng iyong kakulangan ang maging iyong pagbaksak. That is conclusion for managing inventories. That's all. Thank you. That's all. Thank you so much. That is presentation by report is Edelita Estugas, student number 2024 491845.